Ito ay ang action movie noong 2021 na pinamagatang Kate. Hello po muna sa lahat ng viewers, mabuhay po kayo. Si Kate ay isang magaling na assassin. Ngayon ay nasa Osaka, Japan siya para patayin ang ilang opisyal ng Yakuza. Kasama niya ang mentor at ama-amahan na si Varric. 7 taon nilang pinaghandaan ang misyon na ito kaya hindi siya pwedeng pumalpak. Sa 12 years niya sa trabaho ay hindi pa naman siya sumasablay. Binigyan siya ng Boom Boom Lemon dahil ito ang nagsisilbing pampalakas niya. Sakay ng kakaibang kulay na van ay pumunta siya sa isang warehouse. Nagtanong sa dalawang bantay at nagkunwaring naliligaw. Saka mabilis na inatake ang dalawa at kaagad na napatumba. Umakyat siya sa taas ng gusali at inabangan ang pagdating ng target. Lumabas sa kotse ang lalaking si Kentaro, kasama ang anak nitong babae. Nag-alangan siyang barilin dahil labag ito sa kanyang prinsipyo, ang pumatay sa harapan ng bata. Pero dahil sa utos sa kanya ay napilitan siyang barilin ang lalaki. Kaagad na sumibat ang isa pang kotse na may lulan sa pinuno ng Yakuza na si Kijima. Nakonsensya siya na makita ang umiiyak na bata sa harap ng ama na pinatay niya. Makalipas ang 10 buwan, hindi pa din mawala sa isip niya ang batang babaeng anak ng kanyang target. Habang nakatingin sa isa pang bata ay nabuo ang kanyang pasya na magreretiro na siya. Pinuntahan niya si Varric para ipaalam ang kanyang desisyon. Gusto niyang magbagong buhay at magkaroon ng sariling pamilya gaya ng iba. Ipinangako niya na tatapusin muna ang final mission bago tuluyang kumalas sa grupo. Nung gabing yun ay nagbihis siya ng maayos at nagpunta sa isang bar. Dito ay nilapitan siya ng lalaki na nagpakilalang si Stephen. Nagkamabutihan sila kaya isinama niya ito sa kanyang bahay, at magkasama silang nagpalipas ng gabi. Sumunod na araw ay may bago siyang misyon. Habang nag-aabang sa itaas ng gusali ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Lumabas ang kanyang target, ang pinuno ng Yakuza na si Kijima. Dahil sa masamang pakiramdam ay hindi niya natamaan ang target kaya nakatakas ito. Dali-dali siyang umalis sa kinaroroonan. Nagsuka habang nasa daan. Nang agaw siya ng kotse na may napakalakas na tugtog kaya nakatawag pansin sa mga pulis na nandoon. Dahilan para habulin siya ng mga ito. Sa gitna ng habulan ay lumala ang naramdaman niyang pagkahilo. Hanggang sa nawala ng kontrol ang sasakyan at tumaob ito. Bumalik sa alaala niya ang panahong nakilala niya si Varric. Bata pa lang nang maulila siya kaya kinupkup siya ni Varric at pinalaki bilang anak. Sa kanyang murang edad ay sinanay siya na lumaban. Nang maging bihasa ay ipinasok siya sa grupo bilang assassin. Sumunod na eksena ay nagising siya sa ospital. Ayon sa findings ay mayroon siyang acute radiation poisoning. Isang lason mula sa polonium-204. Sa kasamaang palad ay wala itong lunas, at isang araw na lang ang itatagal niya. Napagtanto niya na si Stephen ang lumason sa kanya. Umalis siya sa higaan at pumasok sa isa pang silid para kumuha ng uniforme ng nurse. Pinilit niya ang doktor na bigyan siya ng stimulants. Sa tulong ng nasabing gamot ay madaragdagan ang lakas at oras niya para mahanap ang taong nagtangka sa buhay niya. Hinanap niya ang address na nakita niya sa wallet ni Stephen. Naabutan niya ito kasama ang girlfriend na si Kanako. Inamin ni Stephen na si Kazuo Sato ang nag-utos sa kanya. Miyembro ng Yakuza mula sa Kijima clan. Nagawa niya ito dahil sa pangako ni Sato na palalayain sila ng girlfriend mula sa grupo. Naawa si Kate kay Kanako kaya hindi niya sila pinatay. Binigyan siya nito ng pampalit na damit at ininom ang nakuha niyang gamot. Humingi siya ng Boom Boom Lemon pero walang ganoong inumin doon. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Varric para sabihin ang kanyang kalagayan. Sinabi nito na si Kijima ang nag-utos na lasunin siya. Naghihiganti ito sa pagkamatay ng kapatid na si Kentaro, ang lalaking pinatay niya noon na may kasamang batang babae. Kailangan niyang mahanap si Kijima pero walang sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan nito. Kaya si Sato muna ang hinanap niya. Natagpuan niya ang lalaki sa lugar na tinatawag nilang Black Lizard. Habang kumakain ng ilang opisyal ay sumulpot si Kate at pinatay ang isa sa kanila. Ayaw magsalita ni Sato kaya pinatay niya din ang isa pa. Pero mukhang wala talaga itong alam kaya pinatay niya din. Dumating ang mga tauhan pero hindi nakaporma dahil hawak niya ang isa pang opisyal. Kaya lang nawala ng bala ang hawak niyang baril. Sinugod siya ng mga ito. Isa-isa niya namang natalo ang lahat ng tauhan. Sa kabilang silid ay may isa pang grupo. Napatay niya ang ilan, pero nabugbog naman siya ng husto. Pinagtulungan siyang gulpihin, pero sa huli ay napatay niya din ang mga ito. Isang tauhan na lang ang natira.
Sa takot ay itinuro nito ang kinaroroonan ng babaeng pamangkin ni Kijima na si Annie. Pumunta siya sa bar kung saan naglalagi ang bata. Dito ay natuklasan niya na si Annie ay ang batang kasama ng pinatay niyang si Kentaro. Nilapitan niya ito at hinila palayo. Kaya lang natakasan siya at nakatakbo palabas. Nagsuot sila sa gitna ng maraming tao. Huminto lang nang magpaputok siya ng baril. Hindi din alam ng bata ang kinaroroonan ni Kijima. Nakakausap lang nito ang matanda sa pamamagitan ng kanang kamay na si Renji. Tinawagan nila si Renji para iparating kay Kijima na pumunta sa kinaroroonan nila sa loob ng 1 oras. Kung hindi ay papatayin niya si Annie. Wala namang balak si Renji na ipaalam kay Kijima ang sitwasyon. Kinausap niya si Shinzo at inatasan na mamahala sa operasyon. Si Annie na lang ang natitirang pamilya ni Kijima. Kapag namatay ang bata ay mapuputol na ang lahi ng kanilang pinuno. Habang naghihintay sa pagdating ng kausap ay nagdugo ang ilong ni Kate. Pumasok sila sa palikuran at inilock niya ang pinto. Ilan sa mga ngipin niya ang kusang natanggal. Naglagay siya ng band-aid sa katawan kaya nakita ni Annie ang mga peklat at napakarami niyang sugat. Iginapos niya ang bata sa cubicle. Kailangan niyang masiguro na susunod sa kasunduan ang mga kausap. Isinara at nilagyan ng signage ang pinto ng CR. Nagtambay siya sa isang kainan at inabangan ang pagdating ng kausap. Dumating sa lugar ang mga tauhan ni Renji sa pangunguna ni Shinzo. Nakaharap niya ang lalaki. Dahil hindi kasama ng mga ito si Kijima ay hindi niya ibinigay si Annie. Nagkabarilan sila at napatay niya ang ilan sa mga tauhan. Nakapagtago siya sa isang tindahan at walang tigil na pinaulanan ng bala. Natamaan niya ang mga lumapit. Paglabas ay napatay niya din ang ilan pa sa kalaban. Nakapagkubli uli pero nabitawan ang hawak na baril. Hinabol siya at pinagbabaril ng grupo ni Shinzo. Lumambitin sa kable at naagaw ang baril ng isang tauhan. Saka inabangan ang iba pang kalaban mula sa itaas ng pader. Nagawa namang makawala ni Annie sa pagkakagapos. Nakalabas siya at nakita ni Shinzo. Sa halip na tulungan ay tinutukan siya ng baril. Pero bago siya mapatay ay sumulpot si Kate, at galit na pinagbabaril ang mga tauhan. Hindi maintindihan ni Annie kung bakit gusto siyang patayin ang sarili niyang pamilya. Bago dumating ang mga pulis ay nakalayo na sila sa lugar. Pinaalis niya si Annie dahil hindi niya na ito magagamit para matuntun si Kijima. Pero dahil sa bantang panganib ay ayaw nitong humiwalay sa kanya. Ang alam ni Annie, ang tito Kijima niya din ang nagpapatay sa kanyang ama. Ngayon wala na siyang iba pang mapupuntahan. Sa narinig ay naawa siya at binalikan ang bata. Namilipit na naman siya sa sakit. Tinulungan siya nitong kunin ang nalaglag na gamot. Sa huli ay pumayag siya na isama si Annie at nagkasundo sila na magtutulungang hanapin si Kijima. Dahil puro dugo na ang suot niyang damit ay binilhan siya nito ng bago. Nalungkot siya nang makitang sold out ang Boom Boom Lemon na paborito niya. Umupo sila saglit para kumain. Binigyan siya ni Annie ng pambatang shades. Sinabi nito ang lahat ng nalalaman tungkol kay Kijima, na si Renji ang kanang kamay nito at pinagkakatiwalaan sa lahat. Pinuntahan nila ang posibleng kinaroroonan ni Renji. Tinawag ni Annie ang atensyon ng mga bantay at nagpahatid sa kwarto ng jowa ni Renji na si Jojima. Si Kate naman ay dumaan sa kusina para makapasok sa loob. Wala itong balak magsalita sa kinaroroonan ni Renji. Nang makakita ng pagkakataon ay sinugod siya nito. Nabitawan niya ang hawak na baril. Magaling itong makipaglaban kaya nahirapan siya. Nadampot ni Annie ang baril pero hindi alam kung paano gamitin. Patuloy silang naglaban. Nang matatalo na siya ay pinaputukan nito ni Annie, pero siya ang natamaan sa balikat. Binalingan nito ang bata at nakuha ang baril. Pero bago siya mapatay ay hinampas ito ni Annie ng maso sa ulo. Natalsikan ng dugo ang mukha ng bata na sobra nitong ikinatakot, dahil naalala nito ang nangyari noon sa ama. Niyakap niya ito at pinakalma. Naghanap sila ng clue sa kinaroroonan ni Renji. May nakita siyang ilang baril na nakaipit sa pintuan ng ref. Sa cellphone ni Jojima ay nalaman nila ang lokasyon ni Renji. Kaagad nila itong pinuntahan. Hinarang ang kotseng sinasakyan ni Renji, at pinatay ang dalawa nitong kasama. Pero hindi pinatamaan ni Kate ang lalaki. Hindi din nito alam ang kinaroroonan ni Kijima. Pero base sa mga sinabi nito ay nakakuha ng idea si Annie. Ipinaalam naman ni Kate kay Verek na natuntunan niya ang hinahanap. Ibinili niya na kunin doon ang kanyang bangkay, saka tuluyan ang nagpaalam. Sumakay sila ng taxi. Sa daan ay nagkwento si Annie tungkol sa buhay niya.
Ang kanyang ina ay hindi niya pa nakikita ni minsan kahit sa litrato man lang. Inisip niya na lang na kamukha ni Kate ang kanyang ina. Maya-maya ay nakatulog si Kate sa balikat niya. Sinamantala niya ito para kuhanan sila ng litrato. Narating na nila ang lugar, ang ancestral house ng pamilya ni Kijima. Mag-isa niyang papasukin ang bahay dahil ayaw niyang mapahamak ang bata. Binili na nakalimutan ang masasamang alaala at mamuhay ng masaya ayon sa gusto niya. Pinaalis niya ito saka siya pumasok sa loob. Habang naglalakad ay nanghina uli siya. Kumuha siya ng gamot at tinurukan ang sarili. Isang gamot na lang ang natitira sa kanya. Sa loob ng bahay ay nadatnan niyang mag-isa si Kijima. Itinanggi nito ang paglason sa kanya. Hindi siya nito sinisisi sa pagpatay niya kay Kentaro. Nalaman kasi ng matanda na ang kanang kamay niyang si Renji ang nagpapatay sa kapatid niya. Nakipagkasundo si Renji kay Verek para patayin ang buong pamilya niya, para makuha ang pamumuno sa clan. Ang dalawa din ang may kagagawan sa paglason kay Kate. Mula sa matanda ay nalaman niya ang mas masakit na katotohanan, na si Verek ang nagpapatay sa pamilya niya. Nang maulila ay kinupkup siya nito at sinanay para gawing assassin. Si Annie naman ay hindi umalis at naghintay lang sa labas. Maya-maya ay dumating si Verek. Nagpakilala ito bilang pamilya ni Kate. Ipinagtapat sa kanya na si Kate ang pumatay sa kanyang ama, na labis niyang ikinabigla. Samantala, pagkatapos makausap si Kijima ay desidido pa din si Kate na tapusin ang misyon, ang patayin ang matanda. Sa labas ay narinig ni Annie at Verek ang putok ng baril. Paglabas ni Kate ay galit siyang sinalubong ni Annie. Ayos lang na patayin siya ng bata, basta wag lang itong sasama kay Verek. Hindi ito nakinig sa mga sinabi niya, sa halip ay binaril siya sa mukha. Saka sumakay sa kotse ni Verek. Naalala ni Kate kung paano siya nagtiwala sa lalaki. Parehong paraan na ginawa nito ngayon kay Annie. Hindi niya hahayaan na maulit sa bata ang buhay na dinanas niya. Si Kijima ay hindi niya pinatay. Nilapitan siya nito para ibigay ang natitira niyang gamot. Sabay silang umalis para bawiin si Annie. Dinala naman ni Verek si Annie sa lugar niya. Nagulat siya nang madatnan si Renji doon. Sa pag-uusap ng dalawa ay nalaman niya na si Renji ang naglason kay Kate. Dahil nanganganib na mabunyag ang kanilang mga sekreto kung tuluyang kakalas sa grupo ang babae. Ang dalawa din ang nagpapatay sa kanyang amang si Kentaro. Samantala, si Kate at Kijima ay papunta na sa kalaban. Sa ilalim ng upuan ay may kinuhang boom-boom lemon ang matanda. Hindi niya mapigil na matakam sa paborito niyang inumin. Inalok siya nito na mabilis niya namang tinanggap. Sa wakas, sa huling pagkakataon ay nakainom siya ng boom-boom lemon. Handa na siyang humarap sa kalaban para sagipin si Annie. Suot ang pambatang shades ay sumugod sila sa lugar ni Verek. Kasama ang buong puwersa ng clan. Pinatay nila ang lahat ng makitang kalaban. Walang tigil na nagpaputok habang paakyat sa hagdan. Binaril niya din ang CCTV sa paligid. Ipinatawag naman ni Verek ang lahat ng natitira niyang tauhan. Nakaakyat na sa kabilang palapag ang grupo ni Kate. Binaril niya ang electrical box kaya nawalan ng ilaw. Nakasalubong nila ang maraming kalaban. Sa ganda ng hawak nitong mga armas ay napatay ang halos lahat ng kasamahan niya. Muntikan na din siyang mabaril, buti na lang dumating si Kijima at tinulungan siya. Si Verek at Renji naman ay naghiwalay ng daan. Ilang sandali lang ay dumating ang grupo ni Kijima. Hinagisan niya si Renji ng espada at binigyan ng pagkakataon na lumaban. Pero sa isang atake lang ay natamaan ito at kaagad na nabuwal. Pinugutan niya ito bilang parusa sa katrayduran. Sa kabilang dako, na-corner si Kate ng mga kalaban. Naghagis siya ng pampasabog kaya napatay niya isa-isa ang mga nandoon. Pero may iba pang tauhan sa di kalayuan. Natamaan siya sa binti. Namilipit sa sakit habang nagkukubli sa isang sulok. Napatay niya ang mga kalaban bago pa siya malapitan. Si Annie ay hawak ni Verek na may nakatutok na baril. Pumasok sa silid si Kate. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Annie. Saglit silang nag-usap ng lalaki. Naging malinaw sa kanya na kinupkup lang siya nito para gawing sandata. Hindi niya hahayaan na maulit ito kay Annie. Sabay nilang kinalabit ang kanilang baril at parehong natamaan sa tiyan. Habang si Annie ay tumakbo papunta kay Kijima na noon ay nasa likuran. Masama ang tama ni Verek kaya binawian kaagad ng buhay. Si Kate naman ay nagawa pang makahakbang palapit kay Annie. Umiiyak na niyakap siya nito habang namamaalam. Payapa siyang aalis dahil nagawa niyang iligtas ang buhay ng isang inosenteng bata.
Sa harapan ng makulay na ilaw ay tuluyan siyang binawian ng buhay. Aral mula sa kwento, huwag kang susugod sa laban kung wala kang bumbum lemon. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong oras.